Good morning, trainees! My name is Luigi Macabenta, ang inyong welding instructor ng ISMAU NC1. Today's topic is about PPE. PPE, about welding, PPE is a personal protective equipment. Kumbaga ito ay pansarili nating kagamitan pag tayo ay magpa-process na ng welding. So ano-ano nga ba ang iba't ibang klase na tinatawag na PPE. So, meron tayong welding helmet or yung tinatawag nating welding mask. Then, susunod dyan na yung apron natin. Welding apron, pwedeng maong, pwedeng leather, no? So, kung ano yung meron kayong available. Then, susunod dyan yung welding gloves natin. Yung welding gloves natin, yung mahaba hanggang siko para hindi tayo mapasok. Then, ang susunod natin dyan ay yung face shield. Pag walang face shield, clear glass o yung salamin na puti. Tapos, respirator. No? Respirator, yung gas mask na tinatawag natin. Then, earplugs. Earplugs, panlagay sa tenga para hindi tayo mabingi. Then, yung next is protective sleeve. Protective sleeve, nilalagay naman sa braso kung kayo ay walang apron na mahaba ang manggas, no? Gagamit naman tayo ng protective sleeve. Tapos, coverall. Kung walang apron at meron kayong coverall, pwede na yon. Pwede nang gamitin. Then, next natin yung welding spot. No? Welding spot, yung nilalagay sa paa. Sa may binti, papuntang paa natin. No, para hindi tayo pasukan ng spatter pag tayo ay nagwe-welding na. Then, pinakalas natin ay safety shoes. No, safety shoes yung may bakal sa unahan. So, nabanggit ko yung mga PPE. Alamin naman natin yung kahalagahan kung bakit tayo ay magsusuot ng PPE. Kung ano ang kaimportantihan or bakit importante sa atin ang magsuot ng PPE. Unahin natin ang welding mask. Welding mask is used to protect our face and eyes from the arc rays and heat, and the spatter from molten metal. The arc is viewed through a filter which reduces the intensity of radiation but allows a safe amount of light to pass for viewing the weld full and end of the electrode. So, ibig sabihin, ang welding mask natin, bukod sa nagpoprotekta sa mata natin, ito rin yung nagpapaganda ng hinang natin para makita natin yung takbo ng welding rod at saka yung tunaw. No, merong mga welding mask ngayon na tinatawag na auto dark. Kaya tinawag na auto dark, kusa na siyang dumidilim once na mag-spark yung ating welding rod. So, yun yung mga magagandang klase ngayon ng welding mask. Hindi kagaya nung dati na dark lens ang salamin, nung itim talaga, may hirapan tayong mag-process ng welding. So, yun yung kaimportantihan ng welding mask natin. Protektahan ng mata natin laban sa arc rays. Then, protektahan na rin doon sa radiation na nanggagaling doon sa arc natin. No? Maliit na amount pero mas maganda pa rin na maprotektahan tayo ng welding mask sa radiation. Compare naman sa gagamit tayo ng sunglass lang. Okay? So, yun ang kahalagahan ng welding mask. Next, apron. Apron is made of chrome, leather, and provides a welder with complete protection of his chest to mid-calf from sparks and hot metal. No? So, yun yung sinasabi natin, kung leather nga yung gamit mo, hindi siya basta-basta na susunog or mapapasukan ng baga dahil nga leather siya. Since wala tayong leather, ang pinapapalit natin ay maong. No, ang maong naman ay matagal namang mabutas, so pwede na rin siyang gamitin. Alam nyo naman na medyo mahal talaga ang presyo ng leather. Pero yun ang kalagahan nun. Hindi tayo mapaso nung spatter. So yun yung trabaho. At saka mag-prevent na rin siya ng small amount of radiation. Then next, yung welding gloves. Welding gloves is made of chrome leather and protects our hands from heat, spatter, and radiation. So, imagine, open yung balat natin sa katawan, no? Pag naibigay na natin yung PPE,
hindi na nga naman tayo maapektuhan ng radiation. Bukod sa hindi tayo mapapaso, hindi tayo papasukin ng radiation. So, yun yung kahalagahan ng PPE natin. Then next, face shield. Face shield is best for general protection because it can be worn under an arc welding helmet. So, ibig sabihin, malapad yung face shield natin. Talagang safe na safe yung mata natin, lalo na pag tayo ay nag-grinder na, no? Grinder. Ngayon, kung walang face shield na malapad, yung safety goggles ang gagamitin natin. Pag tayo ay nag-grind. Safety goggles are used when grinding and chipping of slag. So, ibig sabihin, pag nagtatanggal tayo ng slag doon sa welding natin, dapat meron tayong salamin para hindi tayo pasukan ng maliliit na particles sa mata natin. Mahirap magpatanggal. Okay. Respirator. Respirator is an apparatus worn over the mouth and nose or the entire face to prevent the inhalation of dust, smoke, or other noxious substances. So, ibig sabihin, kung ikaw ay maselan sa nalalanghap mo, kung nga usok, madali kang ubuhin. So, pwede kang gumamit ng respirator or yung gas mask natin. No? Pwede kang mag-provide nun. Then next, earplugs. Earplugs is a pair of device that is meant to be inserted in the ear canal to protect the wearer's ears from loud noise or intrusion. Okay. So, ayaw mong maingayan, kailangan mong gumamit ng earplug. Pag walang earplug, earmuff, yung ginagamit ng nagpa-firing. Okay. So, alam nyo naman ang itsura nun. So, kung maselan ang yung tenga, gamit ka ng earplugs or earmuff. Then next, protective sleeve. Protective sleeve are made from leather to protect the arms. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi full sleeve yung iyong gamit na apron, pwede kang gumamit ng protective sleeve. No? Pwede ka rin maggawa ng DIY pag walang pambili ng leather. Yung lumang maong mo, putulin mo, lagyan mo ng garter, pwede na siyang sleeve. Okay? So, hindi na tayo mapapaso pag tayo ay nag-welding. The next, protective coverall are made from light asbestos coated with aluminum to protect the whole body during welding. Okay? So, buo na yung mapoprotektahan sa atin dahil nga mula paa hanggang balikat yung coverall pag sinuot natin. Nga lang dito kasi sa klima natin sa Pilipinas, sadyang mainit. Kaya hindi talaga siya advisable gamitin sa atin. Lalo kung maghapon tayong nag-welding. Pero kung walang apron, pwede na tong coverall, no? Pwede na yun. The next, welding spots. Welding spots are made of from leather and protects our feet from spatter. So, ganito ginagamit yung welding spot natin. After natin magsuot ng safety shoes, ilagay natin sa binti, papunta doon sa may sapatos, hindi na siya mapapasukan ng welding spatter once na mailak natin yung welding spot doon sa paa natin. So, yun yung trabaho niya. The next is yung safety shoes. Pinakahuli nating PPE. Safety shoes have heat-resistant soles and impact-resistant toes. Some safety shoes have metal and soles, while others protect workers from different types of electrical hazard. So, iba't iba yung gawa ng iba't iba yung pagkakagawa ng mga safety shoes natin. No? May meron pang electrical, may pang construction worker, meron pang mga welder. No? Pero mas maganda kung lahat yun nakapaloob dun sa safety shoes na gagamitin mo. Kasi meron tayong, sa welding, meron tayong electrical, no? Meron tayong kahit paano, may construction din naman tayo. So, ang importante doon, merong bakal sa unahan ng paa mo para hindi tamaan ng, hindi ka masaktan once na may marong malaglag na bakal doon sa ginagawa mong area. So, yun yung kahalagahan ng PPE natin. Ngayon, naiintindihan nyo na yung paggamit or ano ang silbi nito sa atin. Sana bilang nag-aaral pa lang kayo ng welding, ito ay ating sundin. No? Hindi naman ito para sa akin, kung hindi para sa inyong mga nag-aaral pa lamang. Para hindi tayo
aksidente. Ang aksidente ay hindi sinasadya at hindi rin maiiwasan. Kaya kailangan nating ingatan. Kumbaga, lamang ang may alam. So, kung meron kayong natutunan, please like and share and follow na rin kung hindi pa kayo nakapollow sa aking Facebook page, Facebook accounts, then pasok na rin kayo sa aking YouTube channel. Meron din akong TikTok account. No? Kumbaga, lahat ng platform, puntahan natin para maraming makasubaybay sa atin. Maraming salamat!